Mga banateros, eto na naman tayo. BP Sara, nahanapan daw ng probable cause ng impeachment mini court. Nakakatawa talaga itong mini court nila, no? Pero ang tanong, talaga bang hinanap nila yung probable cause o yung katotohanan o hinalap lang nila ng paraan para magkaroon sila ng media mileage at propaganda laban kay BP Sara Duterte. Kasi kung tutusin, matagal na nilang nadesisyonan yan. Simula pa lang, bago pa nga lang magiring. Alam mo na, yung mga kasama doon, aside from may utang kay BP Sara Duterte, tinanggal ni Pangulong Duterte, nakulong nung panahon ni Pangulong Duterte, at nasasangkot sa mga kaalyadong terorista na talaga namang nilalabanan ni BP Sara Duterte. So sa madaling salita, ginawan lang ng drama, hearing kuno, press con, script at konting iyakan para magbukang proseso. Di ba? Obvious naman. Pero sa simula pa lang, amoy na amoy mo na. Hindi ito paghahanap ng ebidensya, kundi paghahanap ng palusot. Kaya sa vlog na ito, hihimayin natin yung lintik na probable cause. Napag-usapan na natin yung unang bahagi, di ba? Nakita natin, probable cause ba ito o political cause lang? Yun! Kasi kung may totoong laban, dapat patas ang proseso. Pero kung sa umpisa pa lang may hatol na, hindi na yan investigasyon, palabas na yan. Yun. Kaya mga kababayan, manood lang kayo dahil marami tayong isisiwalat na katarantaduhan nitong mga congressman natin na ito. Marami tayong ibibigay na mga halimbawa kung bakit tila talagang ginagago lang tayo ng mga congressman na ito. Mantakin mo yung mga hindi kasama sa impeachment complaint, biglang nakasama na ngayon. Halimbawa na nga lang yan, yung kay Digamo, kesyo may ugnayan daw si Tebes at ang backer daw niya ay si BP Sara Duterte. Kesyo dinalaw pa daw, pati si Madriaga, tinangkang dalawin. Tapos ang NBI naman, bida-bida. Kita nyo yung NBI na ini-interview doon na hindi si Matibag. Parang hindi makasagot ng maayos kasi para bagang napipilitan. Para bagang napipilitan siya. Kasi siyempre nga naman, baka mamarkahan siya ni BP Sara Duterte pagdating ng panahon. Si Matibag, matik naman yan, tanggal yan . Director yan, ina-appoint yan ng Pangulo. Pero yung mga nasa ilalim ni Matibag, delicates ang kalalagayan nun, lalo na pag ikaw isang career officer, di ba? Kawawa naman ito mga magagaling at professional nating mga NBI agent, di ba? Ginagamit kayo ng inyong NBI political director. Anyway, ayan ang ating pag-uusapan kasi napakarami yung inungkat. Inungkat pati yung sa ulo. Pambihira, oo. Halatang ito'y isa lamang pong pautot, ika nga. Isa lamang pong for optic sakes para sa propaganda nila. Siyempre, mapapanood ito ng mga target nila dito, yung mga undecided for 2028. Yun ang target nila na ma-persuade na umayaw kay BP Sara Duterte. Yun ang totoo dyan. Kaya lang, alam mo, etong mga kababayan natin na kahit umayaw, eto kasi akala nila sa pamamagitan ng paninira nila kay BP Sara Duterte, yung kanilang mga manok na sa 2028 election o presidential election ay magugustuhan ng mga taong bayan. Hindi ho. Sa katunayan, kahit siraan nyo ng todo yung si BP Sara Duterte, sabihin na natin yung mga undecided. Hindi ho pupunta yan unang-una sa bata ni Marcos. Sabi nga ng isang political analyst na hindi bias, ito'y isang malaking suicide doon sa kung sino man ang i-endorso ni Marcos. Kasi alam natin, without even talking to the Filipino people, without mentioning the Duterte, pag tinanong mo sila, would they say na, okay, sige, gusto namin, tuloy yan si Marcos. Hindi. Karamihan, siguro mga 90% to 95% ang magsasabing,
ayaw namin dyan kay Marcos. Whether ayaw din nila kay Duterte, pero definitely ayaw nila kay Marcos. Nakikita nila yung kalokohan nangyari sa 6 na taon ni Marcos. Yung kahirapan na dinanas nating mga Pilipino ngayong panahon ni Marcos. So, wag na nating at ano ba yun? Pangarapin. Wag na nating pangarapin na porket magalit ang taong bayan kay BP Sara Duterte, mapupunta sa inyong mga manok, lalong-lalo na sa manok ni BBM. Or sa manok ni Romualdez. Siguro, at kaya nga kung mapapansin ninyo, hindi nyo napapansin ha, karamihan ng naandyan sa mabumibira dyan, karamihan mga pink. O, karamihan po dyan mga pink or dilawan. Bakit? Kasi silang makikinabang sa tingin nila kung may baon nila si BP Sara Duterte. Akala talaga nila makikinabang etong si BP itong kanilang manok. Ang problema, yung manok nila, umatras na. Si Leni Robredo umatras na eh. Di ba? Wala na. Sino ilagay mo dyan? Si Trillanes? Sa bagay, sabi nga ni Guanzon, si Trillanes na lang, subukan natin. Grabe, no? Mantakin mo si Trillanes presidente, patay tayo. Wala nang freedom of speech pagka siya ang presidente. Bawal mo siya i-criticize or else demanda ka. Ganun. Yun ang diktador, di ba? Talagang sobrang diktador noon. Ngayon pa nga lang eh. Pero hindi naman mananalo yun. Barangay captain niya, baka hindi pa manalo yun eh. Mantakin mo, mayor tumakbo. Hindi nanalo, di ba? Nga. Hindi, sana nga. Ako kung matindi nga sana ang kalaban niya, okay eh. Pero hindi matindi. Sabihin, hindi mo naman masasabing ganun katindi yung kalaban niya. Doon sa hindi pa rin siya nanalo. Ganun kahina si Trillanes. So, inaasahan na lang nila yung si .45 ba yung 45, 46, di ko alam. Yung .45 na si Ontiveros. Ang bihira, oo. Baka sabihin nila ba, siguro si Tulfo, baka pwede. Una-una, nagsabi ng si Tulfo, hindi daw siya tatakbo, si Senator Rapi Tulfo, una-una yun. Pangalawa, ako naniniwala ako, may galing si Tulfo sa ibang bagay, pero pagdating sa national, hindi siya uubra. Maybe in the future, not now. I mean, ako naman, patas ako Ngayon, sa panahon na to, hindi pa uubra si Rafi Tulfo pang national. Kasi yung kanyang concern, nandun sa nandun pa lang sa level ng barangay. Yung pa lang yung kaya niyang banatan, yung pa lang ang kaya niyang birahin. At saka yung pero pagdating mo sa ewan ko, I don't think so, ladies and gentlemen. For national, di ba? Ang dami nga nagki-question diyan na bakit hindi nagsasalita ng sa kanya bakit di siya nagkokomento dun sa korupsyon sa flood control. Yung mga ganun bang batikos, medyo malaki. Kasi alam mo, malaking bagay po yun sa mga Pilipino. Di ba? Whether you are a Duterte supporter, Marcos supporter, Dilawan supporter, Pinklawan supporter, kailangan magkomento ka sa korupsyon. Kasi napakatindi ng korupsyon eh. Yung korupsyon, walang pinipiling kulay yun. Alis, di ka nagbabayad ng tax. Pero lahat tayo nagbabayad ng tax, whether ano man ang kulay natin, nagbabayad tayo lahat ng tax at nakakabwisit. Nakakabwisit po mga kababayan na makita na ganito katindi ang korupsyon, tapos tayo tuloy-tuloy ang pagbabayad natin ng sobrang taas na tax sa bayan natin. Bawat bili natin may tax. Iba pa yung income tax. Iba pa yung bawas ng kumpanyang ating pinagtatrabauhan. Lahat, di ba? So, yun lang naman po sa akin. Kaya nga, mga kababayan, nagkakamali sila. Panoorin na natin itong probable cause o political cause na kanilang naimbento. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakitaan ng House Justice Committee ng probable cause para litisin ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous o walang tumutol sa mosyon ng pagbotohan ng mga miyembro ng komite.
Pinag-isa na rin ng komite ang dalawang impeachment complaint at ipinag-utos ng committee chairman ang paghahanda ng committee report. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mel, Vicky, Emil, walang tumutol sa mahigit 50 miyembro ng House Justice Committee ng pagbotohan na kung may sapat bang ebidensya para sa isang full-blown na impeachment hearing ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. 2026. Matapos ang 2 buwang pagdinig at Nagko-contest itong dalawang to, tsaka si Dilime. Sa pagbanggit ng letrang T. 1926, mga ganun-ganun. Para magmukhang sosyal ang datingan. Oh, nagkokontrahan sila. Gano'n sila, nagbibida-bidahan sila. 3 clarificatory hearings. Pinagbotohan na kanina kung may probable cause sa 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tinatalakay ng House Justice Committee. Ang sabi ng 2 endorser ng Saballa at Cabrera impeachment complaints, higit pa sa probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang mga reklamo laban sa vice. From the misuse and abuse of confidential funds, bribery of DepEd officials, to the alarming pattern of amassing unexplained Pattern. The alarming pattern. The gravity of threats. wealth, to the gravity of threats and seditious incitement that strike at the very heart of our constitutional order. Constitutional Ito po ay order. klaro. There exists probable cause to impeach the Vice President. Yung ganyan-ganyan niya para magmukha siya matalino eh. Ganyan minsan yung mga abogado eh. Para kunwari matalino sila. Yan ano nila, yung aartehan nila yung mga English nila. Walang duda, higit pa sa probable cause ang ating nakita sa Dapat noon pa. Utang ang tagal niya. Hindi yung totoo. Dapat noon pa. Bago pa kayo nagsimula, dapat sinabi niyo na may probable cause. Bakit? Napagalitan kayo ng Supreme Court na no? Pero kasi yung utak ninyo, ano na eh, anti-Duterte na. Simula't simula pa lang. So, tigil-tigilan nyo na yung pagpapanggap na nagbigay kayo ng pagkakataon kay BP Sara Duterte. Pagpapanggap lang Madam yan eh. Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may Uy, magpahinga ka na, sir. Hirap na hirap ka na magbasa. Hindi, totoo lang, magpahinga ka. Alam mo, pag matanda ka na talaga, pag ganyan na edad mo, kukusay magpahinga na. Hindi ko sabing mamatay, ha? Oh, huwag kayong ganyan. Never ako nag-wish ng mamatay ang isang tao. Never. Magpahinga yung mag-relax ka na lang, kukuya-kuya-kuy ka na lang. Madami ka naman ng relong mamahalin. Di ba? Oh, ano suot mo na ngayon? Naging ano na, Apple Watch na. Porket nabatikos ka, dahil napakarami mo naman sasakyan, may mga motor ka pa. Di ba? Magpahinga ka na, relax ka na, naka ano kayo, paldo ka na eh. Paldong-paldo ka na eh. Hindi ko alam kung paano mo nakuha yung pagpapaldo mo, ha? Hindi ko alam kung pagiging congressman o pagiging pastor ng church nyo. Pero paldong-paldo ka na eh. So, pahinga ka na lang, sir. Koko sa'yo, mag-relax ka na lang. Doon ka na lang sa beach, magkape-kape ka na lang. O doon sa golf. Ha? Mahilig kayo sa mga golf eh, di ba? O doon na lang kayo. Huwag na kayong masyado pa kayo nag-e-effort eh. Unless, may pagpapalang nagaganap sa mga ganyan. sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. pero May bago tawag yung mapagbotohan ng komite, nagtanong Alam ko na. Alam ko na kung anong tawag dyan. Crocodile Expedition. Expedition kasi mga kotse nyo eh. Crocodile Expedition. muna si Congressman Lordan Suwan. Hindi po ba medyo mabilis ang pagboto natin para sa probable cause? I ask this, Uy, kuya, wag mo nang patagalin. Ganon din naman ang ending. Wag mo nang patagalin, kuya. Ganon din ang ending yan. Wag ka na magtiwala sa mga kasama mo. not to delay the work of this committee, but because I believe that the gravity of what we are about to do demands that we ask it. I think it would be prudent for us, in the interest of fairness, and to afford the Vice President every avenue for due process, to extend Hindi by na. one additional hearing date. Ang suwestyon na extension Na ni Suwan, naman? sinusugan Na naman, additional. Sus! Sus!
Ano na lang yan eh, paandar nyo na lang yan. Oo, totoo lang, paandar nyo na lang yan. Kunwari pa may ganyan. Congressman Roch Gutierrez. I am more of the opinion that out of abundant caution, as we keep saying, that we should afford the Vice President more chances. Pero pinalagan ito ng ilang miyembro ng komite. Ito na ho ang pang-anim na pagdinig mula Tama nga naman. Lumaki ka na dyan eh. Dahil sa pagdinig na yan eh. Hindi totoo. Sobra-sobra na. Hindi agree ako eh. Lipat nyo na sa plenaryo. Ano na lang to, drama na lang yung ginagawa ninyo eh. po nung naipasa po sa committee ito ang panukalang i-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Naniniwala ho ang kinatawang ito, Madam Chair, na dapat na ho nating desisyonan niyo yung hapon. We have given so many chances for Vice President Duterte to explain and present her side regarding the impeachment complaints filed against her. Galit, gigil na gigil si kuya oh. Yung mukha niya, gigil na gigil, natagilid na eh, sa gigil eh. We should not give it sobra-sobra na to. Gigil na si kuya. Pero wali, consistently absent siya talaga. Ginoghost niya tayo paulit-ulit. Alam mo yung mga lengguwahe nito, pangbayot talaga eh, no? Hindi, akala niya nakakatuwa yung mga term niya. Kasi sinasabi nila, si Meow Meow daw, eh, hindi conduct of unbecoming of a public official, especially for being a congressman. Eh, ganun din to eh. Yung mga bayot words niya, hindi naman yan conduct ng isang matinong public official. Hindi kasi, tandaan ninyo I'm not against it. I'm not saying it's bad, maging bayot. Hindi ko sinasabi. O yung maging bayot yung mga lingwahe mo, hindi ko sinasabing bad yan. Pero kung yan ay gagamitin ninyo laban kay Barsaga, kasi ngayon pinapatanggal na siya kasi daw kesyo conduct unbecoming of a congressman yung mga ginagamit niyang word na meow meow, mga ganun. Oo, alam ko medyo may saltik yung bata na yun. Hindi, trip niya yun eh. Hindi, alam mo, minsan talaga. Ito honestly, ako mismo medyan, hindi ko masakyan yung mga biro-biro ni Barsaga. Hindi ko talaga masakyan yung biro-biro niya. Pang millennial ba tawag? Gen Z, yung pananalita niya pang Gen Z. Hindi ko masakyan yun. Hindi ko gusto rin yun. Pero I have to respect that. I mean, wala tayong magawa, di ba? We have to respect that. Pero kung ito, ganun din naman. Pambayot naman yung kanyang mga salita. At hindi nyo nire-respeto yung pang Gen Z ni Barsaga. Huwag nyo rin-respetuhin yung pambayot na salita. Patas lang dapat, huwag tayong namimili. Bigyan na rin natin ng sapat na pagkakataon si Vice President Sara Duterte na humarap at ibigay yung kanyang panig. Despite the repeated notices, despite the repeated opportunities for the Vice President to participate in these proceedings, ay dinedma po niya ang Committee on Justice. Sa huli, umatras sina Suan at Rodriguez sa kanilang suhestyon na magbigay pa ng palugit sa Vice Presidente. Madam Chair, we submit to the wisdom and consensus of the committee. Pautot lang eh. Ang botohan. Sus! Alatang pautot lang yung inyong yung mga kunwari, hindi pa kayo agree. Pautot nyo lang yun. Obvious naman kayo, Brad eh. Obvious. Please raise your right hand. Unanimous o walang tumutol sa mosyon para deklarang may probable cause o sapat na batayan para ituloy sa paglilitis ang Aba, hindi pa nagsisimula, halata namang unanimous. dalawang impeachment complaint. 53 sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang bumoto pabor dyan. That concludes our voting. And the chair... Bakit nakikisali pa yung mga yan? Hindi nyo nga pinaboboto nakikisali pa itong mga to? Bida-bida kayo rin no? Magkano bayad sa inyo? Ako nagtatanong lang Magkano ba binayad sa inyo? Pataas-taas pa kayo ng kamay? Hindi naman kayo kasali? Announces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery,
graft and corruption, and other high crimes sa mga grounds for impeachment na nakalatag sa Cabrera at sa Balya impeachment complaints. Kaugnay ito na hindi umano maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, ang di umano tamang deklarasyon sa kanyang SALN, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang mga pagbabanta umano niya sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ng inaprobahang motion ni Representative Laila de Lima na i-consolidate o pag-isahin ang dalawang impeachment complaint, ipinag-utos na ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro ang paghahanda ng committee report. We direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant, the respondent vice president, and the justice members. Ang committee report na ito, aprobahan pa ng komite sa kanilang susunod na pagdinig sa May 4. Bago nila ito ipadala sa plenaryo at sa lahat ng mga meron pa palang dramang isa. Magboboto na naman sa na-approve ba itong kanilang ginawang report? Magdadrama na naman sila. Ilabas nyo rin yung dila nyo. Parang mga tangang puta. Di ba? Oh. Meron pa pala. Ituloy nyo na. Kamara, pati na kay Vice President Duterte. Ang committee report kailangang aprobahan sa botong 1/3 na lahat ng mga miyembro ng Kamara o hindi bababa sa 106 na kongresista para ma-impeach si Duterte na mababang kapulungan at mai-transmit ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Sa May 4 na o sa Lunes, ay inaasang babalik ang sesyon ng Kongreso matapos ang kanilang isang buwang break. Sakto sa inaasang pag-aproba ng House Justice Committee sa committee report na nagsasabing meron ng probable cause ang impeachment complaint laban sa Vice President. Ayon sa ilang source, isang linggo pa mula May 4 inaasang boboto ang buong plenaryo kung iakyat sa Senado ang impeachment complaint. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Ayan na nga. Oh. So ito nga mga kababayan, di ba? Malinaw naman dito na ano na po, na sabihin po niyan after na mga mahanapan ng probable cause. Actually, kasi kalokohan talaga yung term eh. Nahanapan ng probable cause, hindi. Wala pa yan. Meron na kayo, fix na yung utak ninyo. I-impeach namin si VP Sara Duterte. Kaya nga dapat, didiretso nyo na. Hindi, sa bagay, kasi napuna na sila ng Supreme Court last time eh, di ba? Napuna na sila nung Supreme Court na dapat padaanin dyan. Kaya lang, ang ginawa nila, ako sa tingin ko nga parang pambabastos yung ginawa nila sa Supreme Court eh. Kasi porket sinabihan sila na dumaan sa House Committee on Justice, tila sinalsal nila ng todo, nakatatlo ba sila o nakaapat? Correct me if I'm wrong I think tatlo eh. Oh, yung 3 beses nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan. Hinarap pa yung mga kung sino-sino na wala. Isipin nyo to wala doon sa impeachment complaint, yet hinarap nila, binigyan ng tsansa, binigyan ng media mileage. Ika nga, alam mo naman, yung mga media, bayaran din yan. Oh, pick upin nyo lahat ng against kay VP Sara Duterte. Sama-sama tayo, siraan natin si VP Sara Duterte para hindi manalo sa 2028. Di ba? Sama-sama sila ngayon. Oh. Sinalsal nila ng todo. Mula umaga hanggang gabi, kanilang sinasalsal yung issue ni VP Sara Duterte, mamamatay tao, corrupt, lahat na atay. Lahat na hinatol sa kanya eh. Corrupt, mamamatay tao, violente, lahat. Maniniwala ba kayo doon? I mean, stupidity, sobrang stupidity. Alam mo kung violente, corrupt, at saka mamamatay tao yan, matagal na ho. Kumilos yan para mawala si Marcos sa posisyon. Pero, alam mo, maraming akong naririnig na balita, talagang ayaw niya. Kahit nung time na na-interview namin siya, meron kami mga usapan behind the camera. At talaga siya, gusto niya matapos si Marcos. Ayaw niya ng revolusyon. Ayaw niya ng change of regime ng wala sa konstitusyon. Talagang gusto niyang matapos si Marcos. Di ko nga alam eh. Kasi
Kwentuhan yun. Wala, hindi, baka isipin nyo, ini-encourage namin siya. Hindi, ako, ayoko din. As a matter of fact, lagi ko sinasabi yan. Sa aking pananaw, Romans 13 verse 1 ako. Di ba? Google nyo na lang kung ano yun. So, ibig ko sabihin, tama lang tayo magkomento at magsabi ng mga hindi tama na ginagawa ng presidente. Pero at the same time, nirerespeto natin ang nakaupo. Dapat, wag tayong gagawa ng hakbang na beyond the Constitution, di ba? Beyond the legal process. Kaya nga, ako, ang panawagan ko lang paulit-ulit, which is part of the legal process o legal and constitutional, ay yung mag-resign na si Marcos. That's the best way. Wag mo nang pahirapan ng taong bayan. Mag-resign ka na. Yun ang lagi kong sinasabi, di ba? Oh. Pero si VP Sara Duterte, kung violente yan at kung masamang tao yan, gumawa na ng hakbang yan. Sa dami nang nag-encourage sa kanya. Pero hindi eh. As a matter of fact, may mga balibalita pa nga tayo. Hindi ko na lang din balita-balita tayo na may mga grupo daw na nagkumbinsi sa kanya at siya na lang ang hinihintay. Pag siya tumayo at sinabi niya, ako ang presidente nitong Pilipinas dahil mali na ang ginagawa ng presidente, tapos na daw ang laban, pero hindi ho niya ginawa. Kasi nga, gusto niya legal na proseso. Gusto niya ng maayos. Tapos gayon kung ano-anong kasalanan ang ibibintang ninyo. Pati yung kay Governor Digamo, ang backup daw ni Tebes, kaya malakas ang loob ni Tebes, at inilink yung pagpunta ni VP Sara Duterte na unverified. Sabi nila, na-verify na ng NBI. No, sino maniniwala kay Matibag? Walang maniniwala dun. Alam naman natin na very political yung tao na yun eh. Ultimo nga, di ba, yung kay Defensor? Hindi, totoo Kahit yung kay Defensor mismo, doon, ay may-ari ka lang ng hotel na kung saan nandun. Kasi alam mo, eto, para sa kaalaman ng ibang hindi nakakakita dyan sa lugar na yan, malaking pong building yan. Parang yan parang iba't iba. May 7-Eleven, may iba't ibang store. Tapos nandun yung isa, yung hotel, na kung saan ang presidente daw yung asawa. Although dinideny ni Defensor dahil daw naibenta na yon, meron ng papel na naibenta na yon or something. Pero let's assume na hindi. Yun yung argument ng NBI. Sa dami-dami niyan, paano niya mamomonitor yung papasok sa kanya, sa hotel niya? Iba't ibang mga lugar yan, iba't ibang restaurant yan. Hindi, eto, di ba? Halimbawa, pwede ka ba? Guard ka, halimbawa, ikaw yung reception. Pokpok ba yan? Baka pokpok yung kasama mo. Binayaran mo ba yan? Magchuchuktsakan kayo sa taas, magbebengbangan kayo dun. Bawal yan. Kasi pokpok yung kasama mo. Ay, ikaw hotel pwede mo bang tanungin yun? Kabit ba yan? Hindi, tanungin. Isipin nyo, imagine nyo yun i-reception ka. May nakita kang nag-check-in na lalaking matanda. Tapos meron siyang teenager na dala-dala. Pwede mo bang tanungin na, Sir, kabit nyo po ba yun? Kasi kung kabit nyo yun, di pwede kasi illegal na magkaroon ng kabit. Di ba? Pwede ba yun? O baka naman, Sir, baka naman SP kaya Ano yung SP? Sponsor ka lang yan baka bata mo yan Bebot mo yan baka chicks mo lang yan. Bawal kayo dito sa hotel na to kung may asawa ka tapos binayaran mo lang yan. Pwede ba tanungin yun? Bakit ko ba nabanggit to? Kasi diyan makikita mo talaga yung panggigipit na ginagawa ng gobyerno na ito. Diba? Na sobra eto pa tingnan nyo. Isa pang katawa-tawa. Natawa ako nung napanood ko ito Bakit? Ako kasi mismo witness dito Ilang beses na akong witness na hindi totoo to. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already.
We have some personalities that we are nagsusurveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan, but we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Ano po. And this is the assassin hired to kill the president, the first... Meron na daw assassin. Wow! Ang lupit! Kung may assassin, arrestuin nyo na kagad si BP Sara Duterte. Mantakin mo. Meron na daw assassin. Sa bagay, baka pag pumalya yung... Hindi, ako, feeling ko pag pumalya yung yung kanilang paratang, pag pumalya yung paratang nila kay BP Sara Duterte sa impeachment, ang next na gagawin, aarestuin si BP Sara Duterte. Oh. Tingnan ninyo. Yan na sigurado tayo dyan. lady and the former speaker, which we saw from her video. Yan po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun. Tingnan mo yung BP, yung security group, BPSG. Ngayon, inililink niya doon sa assassination? Are you crazy? Yan po ay mandato ng ating batas. Ito po ay mga dating PSPG. PSG, not PSPG. PSG, Presidential Security Group. Ngayon, dinivide na lang. Ginawa ng Vice President Security Group. Ito yung mga lehitimong police, sundalo. Tapos sasabihin mo, part sila ng iniimbestigahan yung assassin. Anak ka ng weting naman. In general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Can you expound on the Vice President Security Group? What is the significance of this to your ongoing investigation? Well, meron po kasi mga na-identify dyan na still in the military service and marami rin po dyan yung no longer in the military service. Ano po. So remember, yung sinusundan po natin is the second highest ranking official of the country. So she has the network. So kaya po kailangan nating sundang maigi at i-surveillance po yung mga nakakausap at mga kinausap po. Is it correct to say that the subject matter of your follow-up investigation is the statement of the Vice President that he has hired an assassin? Yes po, doon po talaga yon dahil we considered it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po naming bantayan. And you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? Para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay po sa kanila. When you say hindi po ganito karami, can you give us an idea? Tingnan niyo to kung gaano daw kadami nakabantay kay BP Sara Duterte. Kayo ang magpatuloy. Kayong mga pinuntahan niya kung ganyang kadami ang bantay niya. How many security does the Vice President have in comparison with those who serve as Vice Presidents? I'm not sure what is the number, but during the time of Vice President Lenny, I think it's not even more than 30. Pero dito po, hundreds po yung security na tinayo po nila. You are saying that during the time of Mayor Lenny, Vice President Lenny, Yon. around 30. That And is my recollection po. during the time of VP... Okay, ang galing, panalo. Ang galing Naipasok pa talaga kay Leni Robredo. Parang si Leni Robredo ay payak. Alam mo, ilang beses na akong pinaliwanag yan. Alam nyo kung bakit? Hindi naman po kasi sabay-sabay.
24 oras. Isipin mo, 24 oras. Kung sabay-sabay silang nakabantay sa Vice President, baka ngayon patay na lahat ng security niya. So nagkakaroon pa yon ng ikutan na nagbabantay. Ako, many times, nung nakakasama, nakikita, nakaka-attend ng mga event ni VP Sara Duterte dito o sa abroad. Talaga nga namang hindi aabot ng 30 yung naka-duty at that time. Madami na siguro yung 15. Hindi aabot ng 20 ang nakabantay kay VP Sara on that certain time. Ulitin ko, this is not the first time. Hindi ako isang beses lang na nakakita kay VP Sara Duterte. Iba't ibang event, kahit nga sa Davao Hindi lalagpas ng 20 ang nagbabantay sa kanya. Ako nga mismo, natatakot ako para sa kanya dahil syempre alam naman natin, last resort ng mga demonyo yan. Pag hindi talaga mayari sa impeachment, hindi mayari sa kaso, baka talaga yariin si VP Sara Duterte. Kaya ako natatakot ako para sa kanya kasi walang pang 15 ang nagbabantay sa kanya. Sasabihin nito, 500 daw. Sara, how many? Hundreds po ngayon yan yung na-identify dyan By hundreds, is it 100, 200? More than this, I think it's ranging from 500 po. Nagbawas 500? na lang po yan Makikita nyo naman po yan, di ba, dun sa paggasta dun sa confidential fund na mention po yan 500? Agoy. Halatang halata no? Hindi, halatang halata po ito. Grabe, hindi ako makapaniwala na 500. Hindi, tanungin ko kayo. Kayo mismo, pumunta po kayo sa event ni VP Sara Duterte. Kung 500 yan, kitang-kita yan. Kitang-kita yan ng camera. Hindi mo maitatago yan sa dami ng vlogger ni VP Sara Duterte. Hindi mo matatago yan 500. Convoy pa lang Mas madami pa nga yung isang gobernur diyan sa norte. Convoy ni VP Sara Duterte? Ayaw ko lang sabihin kasi baka sabihin nila. Ako kasi, siyempre, di ba? Nakikita natin sa mga events yan. Grabe, nagtataka ako, sabi ko, mas matindi pa ang convoy ng mga congressman kaysa sa convoy niya Oo. Di ba? Eto, kalukuhan to 500. Sobrang kalukuhan to. So this is 30 versus 500? Is that what you're saying, Director Matibag? Bakit nyo 30 versus 5? Ano pinag-uusapan natin dito? Eleksyon? Bakit nyo, hindi ko mag-gets, bakit nyo, 30 versus 500? Ba't nyo kinukumpara si Leni Robredo? Di ba impeachment to? Bakit napunta tayo sa kay Leni Robredo? Halata di ba? Dito makikita mo, pinopromote nila si Robredo Halatang halata. It's not usual do sa comparison. And we're looking back also as far as the other vice president at that time. Thank you. Now, Madam Chair. Madam Chair. Yes, I was about to call you. We recognize the Honorable Tino and then the Honorable Vice Chair Brian. Ayan na. Thank Si you. Tino na. Alam nyo na, si Tino. Galit na galit mga pulis. Ito nga sundalo. Alam nyo na kung bakit. Actually, Madam Chair, yung napag-uusapan ngayon ni NBI Director Matibag, actually yan yung precisely yung ating line of questioning. Kung babalikan po natin yung statement, yung threat ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ang bumigkas, let me quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. So yun po ang sinabi niya rito. Tapos yung kinausap niya na tao, yun yung sinabi niya na pumayag na papatayin niya ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker kung siya ay mapatay. Tama po ba? Hindi po ba ganun ang eksaktong statement ng Vice President? Tama po. Kasi kaya nga po, we arrive with that conclusion that the threat will be ongoing. Until such time na makita po natin kung sino yung kinausap, or unless the Vice President will reveal it, which I think it's impossible, hindi po natin pwedeng alisin yung threat po sa ating Pangulo. Okay. AFP, payag kayo nito?
parte daw ng VPSG yung mag-assassinate sa presidente? Hindi. Ewan ko ganun ba kayo ka-unprofessional, AFP? Bakit ganun ang pinapackage nito ni Matibag sa inyo? Ayan Di ba sabi parte ng security group? Di ba karamihan dyan, kung hindi police, sabi nito retiree, hindi, I don't think so. Para ikaw maging parte ng isang police force or security force, hindi ka pwedeng hindi ka active. It's either in PNP or AFP. That is impossible. Ano yun? Private? Iha-hire? Ano ka? Invento naman? So again, malinaw po, idiin po natin sa mismong statement ng Vice President, yung nakita nating video kanina, sinabi naman niya no, na sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Pangalawa, and then he said yes. So dalawa po ang na-reveal dito. Una, na yung kinausap niya ay galing sa kanyang security. Pangalawa, na lalaki ito, di ba? He said yes. Tama po ba? Tama po. Okay. So medyo na-narrow down po. Pag sinabi pong security ng Vice President, again, ito nga po, katulad ng binanggit nyo, yung Vice Presidential Security and Protection Group. Tama po? Tama po yan. At ang pinuno niyan at that time ay itong si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po? That is correct po. Okay. So, inimbestigahan nyo na po ba ang VP-SPG, including Colonel Lachica, kaugnay dito? Yun nga po yung aming sinasabi. There is an ongoing investigation and in fact, we are coordinating with other agency so that we can pinpoint who is that individual po. Okay. Grabe, so, napakahalaga po sa recommendation. NBI Director, are you really doing this? Kilala mo ba yung kausap mo si Tinyo? Kilala mo ba, alam mo ba naman na makakaliwa yan? Yan ay, ang kasamahan yan? Kilala mo ba? Now you are trying to tell us na yung mga supposedly AFP personnel ay iniimbestigahan mo at kinikwento mo pa dito sa Makabayan Black Representative na alam naman natin, recently lang nagkaroon ng patayan na kung saan involved yung mga makakaliwang membro ay naandoon sa mismong engkwentro. I cannot believe you. Dito sa affidavit of investigation, ang rekomendasyon na po ng NBI ay sampahan ng kaso ng grave threats, 3 counts of grave threats ang Vice President at saka inciting to sedition. Pero hindi po maaring matapos doon dahil lumalabas may isa pang party, no? Bukod sa Vice Presidente, meron siyang kinausap at meron siyang napapayag, sumang-ayon, na pumatay sa Presidente, sa First Lady, at sa dating Speaker. No? So in other words, hindi lang po, tama po ba sabihin, hindi lang po simpleng nag-hire ng hitman ang Vice Presidente, kung hindi ang hitman na ito ay posibleng miyembro mismo ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? It's always it's a possibility because the members po ng Vice Presidential Security and Protection Group, sabi ko nga po, may mga active members po ng military po dyan. Alam mo, AFP hindi ko alam kung hindi kayo nababastusan sa ganitong pahayag nitong NBI Director na ito. Tapos ang nagdidiin ay isang parte ng CPP, NPA, NDF. Tandaan nyo, magkakasama yan, hindi nyo maaalis yan. Magkakasama yan, CPP, NPA, NDF yan. Hindi man sila yung may awak ng armas, pero sila ang Democratic Front. Sila ang pumupronta, sumusuporta. Tapos inilalaglag nitong
direktor ng NBI? Yung kasamahan ninyong AFP? Wala kayong gagawing hakbang dito para kausapin itong NBI? Ako, naiinis ako dito hindi dahil sa galit sila kay VP Sara Duterte. Ha? Naiinis ako dito kasi ibang usapan na ito. It's like selling someone to this kind of groups na alam naman natin malaking problema ng bayan natin ito, mga to. Okay. So, in other words, yung betrayal of public trust po dito ay hindi lamang sa mga krimen na nabanggit, kung hindi, dahil nga pinapayag pa ng Vice Presidente at inamin niyang napapayag niya na ang isang miyembro ng armed forces mismo ang pumatay, no? At hindi lang ng ordinaryong mamamayan, kung hindi ng commander-in-chief mismo at ng iba pang mga individual at opisyal. Nakita mo naman yung target, di ba? Kita mo yung target ng congressman na yun? Tapos sasakyan mo? How dare you? Hindi totoo, di ba? Sobrang hindi ko maano yan eh. Bakit to? Kasi ganito eh. Para lamang po sa kaalaman ninyo, gusto ko lang mapakita sa inyo to. Ha? Alam niyo yung nangyaring operasyon ng militar dun sa ano ba yun? Toboso ba yun? Toboso? Di ba? Ito, pakita ko sa inyo na ngayon ay kesyo may isa pang artista, yung Laos na artista na ginagamit ito for publicity. Iimbestigahan ng Commission on Human Rights ang enkwentro ng militar sa Toboso, Negros Occidental. 19 namatay sa bakbakan kabilang ang ilang estudyante, PhilAm at mamamahayag. Pag-usapan natin yan kasama si One News Defense Editor Manny Mugato. Magandang gabi, hapon Manny. Ay, magandang gabi rin, Gigi. Oo, at una sa lahat ay ano bang klaseng operasyon na nangyari sa Toboso? Ito ba ay kumbaga natsyempohan talaga ng mga militar o natutukan na nila yung grupo ng NPA doon? Alam mo kung pagbabasihan natin ang sinasabi ng militar, no? Nabigyan sila ng tip o ng impormasyon ng mga local residents. Kaya sinasabi sa kanila na may mga armadong grupo na nandun sa lugar. Kaya pinuntahan nila, no? So hindi ito natisod lang, no? Talagang merong impormasyon na galing sa mga local residents. Yan ang sinasabi ng military, no? Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng mga rebelde doon sa lugar. Basta nagkasagupa sila at ito ay hindi lang isang beses, ano? Running gun battle to, no? Na umabot ng ilang oras kasi patakbo-takbo yung rebelde para umatras, no? Para iwasan yung military. At Manny, nabanggit mo ka na may intel, may tip mula sa ilang sibilyan yung naging operasyon at dito ay maraming napatay kabilang yung ilang mga estudyante at may mamamahayag, may mga PhilAm. So itong nangyaring ito ay may nakikita bang paglabag doon sa naging operasyon? Kung ikaw tatanungin. Ay mahirap masabi ngayon, no? Gigi, kasi merong nangyayaring propaganda war, no? Sinasabi ng Communist Party of the Philippines na 10 lang ang kanilang fighter na nandun sa lugar, no? At yung siyam ay mga non-combatants, no? Kasama diyan yung estudyante, yung 2 Amerikano, no, PhilAm, at isang community newspaper, no? At kung paniniwala mo naman yung kabila, ang sinasabi nila, legitimate operation to. So medyo magulo, no, kung anong talaga nangyari. Hindi natin alam ang punot dulo nito, no? Kaya dapat siguro ay magkaroon ng impartial, in-depth at independent investigation. Hindi lang yung CHR, no? Dapat siguro magkaroon ng investigasyon yung isang komisyon para makita natin ang punot dulo, no? Pero kasi anong kalokohan po kasi. Kahit pagbalibaligtarin mo,
Ano ang ginagawa nitong mga estudyante kuno na ito, media practitioner at professor pa ata yun nandyan, diyan mismo sa kampo ng NPA. Hindi kasi may operasyon ng militar tapos nandyan sa kampo ng NPA. Ano? Wala lang. I mean, wala lang. Ano lang sila? Wala, gusto lang din dumalaw. Pwede bang ganun? Hindi pwede yun eh. Hindi pwedeng nandun lang sila nang hindi sila kasama. At sabi nga nilang militar, armado nga eh. Paulit-ulit siya sinasabi ng militar, Armado sila o may baril sila. Ito, panoorin nyo. If she is innocent and she has no intentions of joining the armed group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. No? So, unlike dun sa case ni Chantal na nahuli sa Mindoro, no? Nung nakita siya ng mga tropa, hindi siya lumalaban. Yung armas niya ay malayo sa kanya. So what did we do? We took her into our custody. We gave her the proper medical attention, and tinawag pa natin. Ano yon? Bakit? Kasi isang PhilAm, may nakita, hindi niya alam. Naimbitahan lang siya sa, ano ata to eh, galing sa Amerika, naimbitahan siya, bla bla bla. Okay? Tapos, itong mga to, na mga napatay, mga nakakumbatan, ibig sabihin naka-gear. Naka-gear sila. Ano to? Bahay-bahayan? Meron kayong skit na ginagawa, kaya kayo naka-gear? Kalokohan, di ba? Ng kanyang mga magulang. Sinundupan siya ng kanyang mga magulang and she was brought back to the United States. So, ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. In fact, we respect the human rights of people. But once you start fighting, firing against our government forces, then you're a combatant and, of course, no? Kasama ka sa maaaring maging casualties. Before nangyari po ito, if you will recall, maraming mga patayan dun sa Negros. Not just in Negros but around the country. Maraming pinapatay na mga civilian na mga inosente ang New People's Army. In fact, around the country, we have recorded 50 of these executions made by the New People's Army. At karamihan nito, around 38 of these incidents are in Negros. So dahil dyan sa ginagawa ng NPA na yan, we have escalated our operations under the direction of General Reyes, Commander of Viscom, no? And the other units, yung ating Army units, Joint Task Force Spear, 3rd Infantry Division, at yung mga battalions na natin. We have escalated, intensified. Ayan ha. Isa pa. Kung talagang ito ay isang formal na event o ng eskwelahan, kasi mga taga-UP sila yung mga membro nitong mga Makabayan Block na mga party list. Kung talagang formal event ito, edi sana nakipag-ugnayan sila doon sa LGU. Hindi rin po. Ibig sabihin, halatang itinago yung event. Bakit? Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Toboso sa Negros Occidental na walang anumang courtesy call sa kanilang opisina na ginawa ang mga estudyante ng University of the Philippines hinggil sa sinasabing immersion ng mga ito sa kanilang lugar. Ginawa ng LGU ang pahayag kasunod ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at ilang pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army kung saan 19 ang napaslang noong April 19. Kabilang sa mga napatay sa operasyon ang UP Diliman student na si Alyssa Alano at Maureen Santoyo, pati na si RJ Ledesma na isang miyembro ng media. Sa inilabas na pahayag ng yung miyembro na yun hindi yun media na profesional Media-medyahan yun. Yung alter media na mga makakaliwa. Diliman University Student Council
ang presensya ng mga estudyante sa Tuboso ay bahagi lamang ng pakikipamuhay at pag-aaral ng mga ito sa kalagayan ng buhay ng mga magsasaka. Itinuturing nila itong immersion o exposure sa mga komunidad upang mas maintindihan ng mga mag-aaral ang mga isyu hinggil sa lupa, kahirapan at militarisasyon sa Negros. Pero ayon sa LGU Tuboso, walang pakikipag-ugnayan sa kanila ang sinasabing immersion ng mga estudyante ng UP sa naturang lugar. Mayroong mga clarification kung may research, community research ang isang estudyante. Ano ba yung mechanism? Ano ba yung process? Ano ba yung processes na dapat sundin? Kasi sa pagkakalam natin, wala po talagang isang estudyante na pumunta sa barangay man lang o sa munisipyo, parang process of courtesy na magpahayag na meron silang gagawing instrumental study sa Sitio Sangay and other sitios ng barangay Salamanca. Question din ng mga lokal na opisyal ang anilay pagiging minor de edad ng mga estudyante na sinasabing nagsagawa ng community research. Giit ng mga ito, dapat na may naipakita sa kanilang parent consent at may pakikipag-ugnayan rin sana sa DSWD ang mga ito bago sila nagtungo sa lugar. Ayun! So pag may minor involved in community research, base sa kanilang sinabi, dapat mayroon siyang parent consent at saka mayroong words from the Department of Labor and Employment kasi minor siya. Tapos i-deploy natin siya sa area. So, at saka sa DSWD, mahalaga rin na may dokumento siyang dala-dala na iprepresenta ni LGU para ma-ensure natin yung legitimacy, yung process na ginagawa nila. Samantala, susulat ang LGU officials sa pamunuan ng Commission on Higher Education at University of the Philippines para maberipika kung talagang opisyal nga ang isinasagawang research ng mga estudyante sa Tuboso. Nagbabala naman ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa paggamit ng NPA sa mga minor de edad at foreign nationals sa armadong labanan. Isang troubling shift ang umano'y pagpapalawak ng recruit. Grabe, no? Lumakas na talaga itong mga damonyo na to, no? Hindi ba kayo naaano dyan? Kaya ako nabibuisit eh. Ngayon, sobrang pinalakas ng administrasyon ni Marcos yung ganitong klaseng pamamahala. In-empower yung Makabayan Black dyan sa Kamara. Alam mo, yan talaga isang bagay na hindi ko maaring hindi punahin. Kasi remember nung time na si Mocha ay nasa PCOO, 'di ba? Nilapit yan sa amin eh. Yung mga biktima ng mga NPA na ito. At grabe ang kwento nila sa amin, hindi ko malulubos maisip na ganun ang ginagawa sa mga kabataan doon. Lalaki ginagahasa ng kapwa lalaki. Ganong katindi sa kanila. Mga estudyante. Parang, kaya doon pa lang sabi ko, anak ng weting naman, oh. Paano natin magaganon eh, yung hindi talaga eh. Tapos ngayon, yan ang gagamitin laban kay BP Sara Duterte. This is not right. You're empowering these people, the supporter of this terrorist group, for the sake of bringing down BP Sara Duterte. Because, BP Sara Duterte talagang against sa mga yan, ever since. Hindi nakaporma yan sa Davao City. Ayaw yan ni BP Sara Duterte. And as far as I remember, may statement pa nga siya na dapat siya Makabayan Black, hindi yan pinapayagan na party list eh. Kaya hindi nyo napapansin, sila ang mainit na ulo talaga. Etong mga progressive group kuno, mga makaliwa, yan ang talagang galit na galit si BP Sara Duterte at ang mga Duterte. Binigyan kayo ng pagkakataon ni Pangulong Duterte noon, ano ginawa nyo sa DSWD? Binaboy nyo. Binigay nyo yung mga sa mga kapwa lang ninyo, mga makakaliwa na nire-recruit ninyo sa bundok. Ganyan ang ginawa nila.
Binaboy nila ang DSWD. Binaboy nila yung mga housing project noon. Ibinigay lang sa mga katropa nila kaya sila tinanggal ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, eto na naman. 'Di ba? Binigyan na kayo ng tsansa noon. Eto. Sablay na naman kayo dito. Ginagamit nyo itong anti-Duterte corruption, blah, 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 impeachment para lumakas itong mga makakaliwang grupo na ito. Tapos hindi ko maatim na isang opisyal na supposedly organic official. Bakit? Director ka eh. Para bagang hindi mo man direktang kinakampihan, pero ini-empower mo in such a way na sasabihin mo, parte ng VSPG? VPSG. Parte yung mag-assassinate ka presidente? AFP? Sundalo ito mga to Hindi ito mga pupitsuging Pag ikaw nasa PSG o sa BPSG, hindi ka pipitsuging sundalo. Diba? Tapos sasabihin nyo na siya ang nagpaplano? Kasama sa plano yung BPSG ni BP Sara Duterte? Kahunghangan talaga. Ay nako. Anyway, maraming salamat po mga kababayan. Kayo na pong humatol sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan dahil ako po, umiinit ulo ko. Sana mag-subscribe at mag-like po kayo para patuloy na kumalat ang katotohanan sa ating bayan. Tayo, mahirap ang ating mga binabangga pero ang kailangan ko lang, suporta ninyo sa pag-subscribe, pag-like, pag-share ng ating video para patuloy ang ating pakikipaglaban para sa katotohanan. Dahil alam nyo, ayokong dumating ang panahon na ang bansa natin bansa ang komunista na. Ay nako, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. God bless everyone.